Pagbati sa inyong lahat! Handa na ba kayong makinig at matuto para sa ating panibagong aralin? Kung oo, ay sagot ko kayo. Ako si Diana Liza Ordinario at samahan niyo kong talakayin ang ating panibagong aralin patungkol sa language at gender. May idea ba ang lahat sa kung ano ang language at ang gender? Ang wika ay isang sistemang komunikasyon na madalas ginagamit ng mga tao sa isang partikular na lugar. Ito rin ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Ang gender naman ay ginagamit upang tukuyin kung babae o lalaki ang isang tao. Ngunit ang mga ginagamit na batayan ay ang panlipunan at ang pangkulturang pagkakaiba ng dalawang kasarian. Marahil ay nagtataka ang iilan kung bakit nga ba natin kailangan pang pag-aralan ang wika at ang kasarian. Ayon kay Padilla, ay mayroong kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Na kapag natutunan natin ang wika ay hindi lamang wika ang ating natututunan, bagkos pati ang ating kultura. Dahil ang wika at ang kultura ay konektado at ang kamalayan sa kasarian ay naiimpluwensyahan ng kultura. Sinasabi na ang pag-aaral ng wika at ng kasarian ay nakakita ng malaking pagpapalawak upang mapalibutan ang oryentasyong sexual, lahi at maraming wika, at sa ilang antas, ang klase na kinasasangkutan ng mga pinag-aaralan ng pasalitang nakasulat, nakasign na gendered identities. Alam niyo ba na ang komunikasyon sa pagitan ng babae at ng lalaki ay tinatawag na cross-cultural communication? Ayon kay Tannen, ito ay dahil ang babae at ang lalaki ay pinapalaki sa magkaibang kultura. At dahil sila ay tumatanda, nagbibigay daan ito upang magkaroon ng magkaibang estilo ng pakikipag-usap sa pagitan nila. Ito ay tinatawag na genderlex. Ang mga babae at ang mga lalaki ay mas gugustuhin na maintindihan ng isa't isa sa kani-kanilang estilo ng pakikipag-usap. Dahil iniisip natin na tayo ay nabubuhay sa parehong mundo ng komunikasyon. Ang pag-unawa sa paraan ng komunikasyon ng magkaibang kasarian ay magiging isang tulay para mas mapabuti ang pakikipagtalastasan at relasyon ng mga tao. Sa isang pag-aaral at pagsusuri na ginawa, ang wika ng mga bakla o ang Bekimon na tinatawag ay kasama sa wika at gender. Dahil merong sari-sariling mga wika na ang mga Beki lamang ang nakakaunawa. Ang gay linggo ay maituturing na isang barasyon ng wika sapagkat hindi naman natin maitatanggi na ito ay merong espasyo na sa loob at labas ng pamumuhay ng ating mga Pilipino, maging sa paaralan at sa iba't ibang paraan ng pakikipagtalastasan. Alam niyo ba, ayon kay Rubrico, taong 2001, ang lingwaheng ginagamit ng mga bakla o ang Bekimon o ang gay linggo ay lingwahe na para lamang sa kanilang grupo. Ayon pa sa kanya, ay hindi nila intensyong ipagamit ito sa ibang hindi nila mga kauri. Dahil ito raw ay isang linggo o argot na hindi dapat naiintindihan ng mga tagalabas. Ngunit sa paglipas ng maraming panahon ay naging bukas na rin ang lingwahe ng mga bakla para sa ibang mga tao. Iba nga ay ginagamit pa ito sa mga mainstream katulad ng bading, tsugi, chibog, jowa, chika at marami pang iba. Maliban sa katotohanan na ang wikang bakla ay kasalukuyan ng nasa proseso ng pakikipagsabayan sa iba pang mga wika sa Pilipinas, sa paraang palabaybayan o sa balarilaman, nagsasaad din si Huggins taong 1977 sa standardasyon ng wika na ang pagsasalita ay basiko sa pagkatuto ng wika. Dagdag pa ni Galicia taong 2007 ay walang makapagsasabi kung saan o kailan nagsimula ang mga salitang ito. Ipinapakita lamang nito na ang wikang Filipino ay buhay. May nawawala at may napapalitan, ngunit tanda lamang ito ng pag-unlad ng wikang pambansa. Babush!